At so yun, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel muli, July Ems. And then for this video natin mga bossing, i-share ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo yung iba't ibang klase ng ating mga cutting wheel na ibinabala sa ating angle grinder. So bali itong mga cutting wheel na nandito ngayon sa ating harapan, ito binabala sa number 4 inches grinder. So hindi to pwede dun sa mga malalaking grinder. So pang number 4 inches lang tayo. And then bawat isang piraso na nakikita ninyo dito ay sasabihin ko kung saan ginagamit, kung anong tawag sa mga yan, at kung saan nyo siya pwedeng gamitin, kung saan nyo siya pwedeng iputol, at kung anong tawag sa bawat isa ng ating mga iba't ibang klase ng cutting wheel. So tara na mga boss, bago tayo mag-umpisa sa ating video na to, baka naman pwede mong i-subscribe at syempre follow si July Ems para sa iba't ibang video about sa construction work. So tara na mga boss, let's do this. So ayan na mga bossing. So unahin muna natin itong ating tinatawag na cutting disc. Itong cutting disc natin mga bossing, bali meron tayong dalawang klase ng cutting disc. Isang super thin and then isang makapal. So bali ito, nakikita ninyo, ito ay manipis. Manipis siya. So mas maganda tong i-cutting kaysa dun sa makapal. So bali itong cutting disc, ginagamit ito mga bossing sa pagputol ng kahit anong klaseng metal. GI, stainless, copper, pwede rin to sa mga WPC at sa mga plastic. So pwede itong itaba sa mga plastic at saka sa bakal. So mainly use nito is sa bakal talaga siya. So gaya na sabi ko, may dalawa tayong klase ng cutting disc, makapal at manipis. So bali ako, recommended na gamitin ko para sa atin itong manipis. Although mabilis lang siyang maubos, pero mas maganda tong i-cutting compare dun sa makapal. So ayan mga boss, ito yung ating cutting disc. Ayan, so number 4 is steel cutter cutting disc. Ayan. Okay? And then ito nga pala, maraming brand to mga bossing. May Tailin, Sunrise, etc. Makita at marami pang klase. So bahala na kayong maghanap ng brand na gusto ninyo. Okay, next naman natin ito. Ang tawag dito ay flap disc. Ayan, so flap disc ang tawag sa kanya. Ito, nakasulat. Ayan. So bali itong flap disc natin ay ginagamit to mga boss panghasa. Saan? Pwede itong gamitin sa kahoy, sa bakal, stainless, pwede sa plastic, fiber. Ibig sabihin, sa concrete lang hindi ito pwede masyado, no? So bukod dun sa semento, sa iba pang mga materials, pwede na siyang gamitin. So bali ito may iba't iba siyang grit. Ibig sabihin, iba't iba yung kapal ng liha niya. May 80, 100, 120. Depende na sa mga boss kung anong gagamitin ninyo. So kung halimbawa, bibili kayo ng ganitong mga flap disc at meron kayong kailangan na grit na liha, sabihin nyo lang sa seller, pabili po ako ng flap disc. Kailangan ko po ng 120 grit. Ayan, bibigyan kanila. So yan, bali ito ang pinagkaiba lang naman ito mga bossing ay yung grit niya. Kasi gaya na sabi ko, iba't iba yung kapal ng liha nito. Ayan, at syempre meron din itong iba't ibang klase. May pang stainless na flap disc na nabibili mga boss, no? May pang kahoy, may pang bakal. Ayan, so ito yung ating flap disc. And then next naman yung ating grinding disc. Ito, yan natawag dito. Ayan. So, ito yung tinatawag natin na grinding disc. Ito ay ginagamit naman mga bossing panghasa ng bakal. So, bukod pa dun sa bakal, halos wala na tong ibang pinagagamitan kundi sa bakal lang. So, ito yung pinanghahasa ng mga pinagweldingan, mga dugsungan, at kung ano-ano pang parts ng metal na pwede nating hasain. Stainless, pwede rin to sa GI. So ayan, pwede rin itong panghasa ng mga kutsilyo, palakol, itak. Ayan, ito yung tinatawag na grinding disc. Ayan.
So ito yung ating actually itong cutting disc natin. Ginagamit din to panghasa nung iba pero hindi to applicable na ipanghasa kasi matagal makahasa to. So pagdating talaga sa paghasa ng bakal, ito yung ating dapat piliin. Grinding disc. Yan. O sanding stone. Ito. Ayan yun. Then next naman natin ito. Ito yung tinatawag natin na diamond cup wheel. Ayan, so sa napapansin ninyo mga bossing, kaya tinawag siyang cup wheel, diamond cup wheel kasi ayan, para siyang cup. Tapos ang kanyang pinaka-diamond niya, compare natin dito sa diamond disc, baliktaran, may diamond siya. Unlike dito, sa harapan lang talaga meron, sa ibabaw wala. Ang purpose kasi nito mga boss, ito ay ginagamit panghasa ng concrete. So for example, meron tayong poste. Pag ayaw nating palitadahan, diretso skim coat, ang ginagawa ito na lang, hinahasa na lang siya ng ng ating cup wheel, cup disc, diamond cup disc. Ayan, so panghasa to kahit saang or kahit anong uri ng semento, sa mga joint, sa mga bukol, ayan, sa mga bukol-bukol ng semento, pwede nyo ipanghasa to. Tapos sa polishing, ayan, kung meron kayong alam nyo yung polishing ng ating mga semento, ito muna yung ginagamit sa panghasa, unang panghasa. Ayan. So yan yung ating diamond cup wheel. Yan, panghasa ng mga semento. Wala nang ibang gamit to mga boss, hindi to pwede sa bakal, hindi pwede sa kahoy, pang semento lang talaga ito. Okay, next naman, ito naman yung ating tinatawag na flexible wheel. Itong flexible wheel natin, may pagkakahawig ito mga bossing dito sa ating grinding disc. Ayan. Kung mapapansin ninyo, may pagkakahawig sila sa texture. Pag hinawakan mo siya, ayan, tapos unang tingin mo, akala mo magkapareho sila. Pero actually, magkaiba sila. Itong flexible wheel kasi, ginagamit to panghasa ng mga tiles, marble, ayan. Doon to ginagamit. Ayan yung pangalan niya. Flexible grinding wheel. Tapos ayan yung kanyang gamit for marble and then granite. Tsaka sa mga tiles. Ito yung pinanghahasa sa tiles. Ibig sabihin, more on use nito is pang concrete din. Concrete texture. Although pwede rin itong gamitin sa mga bakal. Gumagana din to kasi mga boss sa bakal eh. Kumbaga, pwede siyang pang bato, pwede siyang pambakal. Pero more on use nito mga boss talaga is panghasa ng mga marble at ng mga granite. At ginagamit ko rin to panghasa ng tiles. Lalong-lalo na doon sa mga kanto-mesa works, sa kanto-mesa na joint ng ating mga tiles. Ayan siya. Flexible grinding disc. Ito siya. Ayan. So yun lang ang tatandaan nyo. Pinagkaiba niya mga boss ha. Although yan, pwede nyo rin naman siyang gamitin sa bakal. Pwede siya. Ayan. And then next naman natin, ito naman. Diamond disc. Ito yung ating diamond disc na ginagamit pang-cutting ng tiles. So bali itong ating diamond disc, meron tayong iba't ibang klase nito. So bali sa blade naman niya, sa itsura ng blade niya, meron tayong dalawang klase. Continuous and then discontinuous. Itong nakikita nyo, ito yung ating continuous blade. Ibig sabihin, so kita ninyo, buo siya, bilog. So kung familiar naman kayo sa mga discontinuous, yung mga blade na may gitli-gitli. So siguro naman may nakagamit na sa inyo ng mga gitli-gitli na mga diamond disc. So ngayon, ako naman sa recommended ko naman na diamond disc is yung continuous. Kasi mas magandang ikat yung continuous. Nababawasan, minimal lang yung mga bungi kapag ginamit natin ito pag-cut. Hindi katulad ng discontinuous, malakas makabungi at makabasag ng tiles yun. And then, meron din tayong dalawang klase ng itong continuous at saka discontinuous. May dalawa tayong klase, isang makapal, isang manipis. Itong ginagamit namin yung super thin. And then yung iba namang nakikita nyong
diamond disc is makakapal. So yun namang makakapal, maganda yung pang-cutting ng mga concrete din. Halimbawa may kakating kayong may sisinsilin kayo, yung mga discontinuous blade yun yung magandang gamiting pang cutting sa mga concrete. Ayan. So ayan na, ang klase nito mga bossing ay discontinuous at continuous blade at saka super thin and then yung makapal. So yeah, recommended natin yung super thin. Kung magkakat lang kayo ng mga tiles, itong super thin ang bilhin nyo, tsaka yung continuous blade. Maganda. Maraming brand to mga boss ha. Bahala na kayong pumili. Basta ang importante ay yung iba't iba yung manipis yung palaging pipiliin nyo. Ayan. So ang gamit lang nito mga boss is sa tiles and concrete. Hindi to pwede sa metal. Sa plastic, pwede rin siya. Sa mga plastic. Pero pagdating sa mga plastic, recommended ko gamitin itong mga gantong cutting disc kaysa dito sa diamond disc. Ayan. Next naman ito. Ito, diamond disc din siya. Kaso nga lang ito ay pang marble and pang solid surface to. Ibig sabihin mga bossing, ginagamit ko to pang-cut ng mga solid surface like granite, quartz, marble. Ayan, ito yung ating diamond disc din siya. Yun nga lang, mas high quality to at saka ito ay talagang kayang tumabas ng makakapal na solid surface kahit matitigas. Ayan, maraming brand nito mga boss ha. Ayan. So ito, pwede rin itong gamitin sa tiles. Kung gusto nyo, pwede rin siyang gamitin sa tiles. Mas maganda kasi imagine niyo yung ang solid surface napakakapal, napakasimpleng sa tabasin gamit nito, yun pa kayang mga tiles lang So ayan. So marami tong branda, marami tong klase. Pagdating kasi sa mga blade natin, yung mga diamond disc natin na pang solid surface, iba't ibang klase yan, Maraming klase yan. So itong ginagamit ko naman butterfly. Ayan. So pero may mas magandang klase pa dito. And then ito naman next. Ito naman yung ating circular saw blade. Ito yung isa sa pinakadelikadong ginagamit at ibinabala sa grinder. So actually hindi naman talaga to pang grinder. Ito ang gumagamit lang nito sa grinder is yung may mataas na experience pagdating sa cutting ng mga kahoy, lalong-lalo na pag ganito. Kasi alam niyo itong circular saw blade, ito ay pang circular saw. Hindi talaga to recommended para sa grinder. Kumbaga, binabala lang to sa grinder pang remedyo. Ito ay number 4. Ayan. So ngayon, fit siya sa number 4 na grinder. Yun nga lang, gaya ng sabi ko, paalala ko mga boss, ito ay napakadelikadong gamitin sa grinder. So kinakailangan iba yung pag-iingat at syempre kinakailangan may experience kayo kung paano yung tamang pagkakating gamit itong ating circular saw blade. Ayan, dahil nga gaya ng sabi ko, napaka-delikado nito. Ayan, so bali itong ating circular saw na to, circular saw blade, ginagamit lang to pang kahoy. Wala na tong ibang gamit na kung saan pa ikakating. Hindi to pwede sa bakal, hindi pwede sa semento o sa plastic, pwede, pero pang kahoy lang talaga ito. Ayan. Ito naman yung ating wet pad. Ayan, itong wet pad natin mga bossing, ito'y ginagamit naman to panghasa. Panghasa ng mga solid surface. Ito'y ginagamit pampalish. Kung gusto niyo magpolish ng isang solid surface like marble, granite, quartz, or any kind of solid surface, ito yung ginagamit panghasa. Ayan, pang bullnose mga bossing or pang kanto. So ngayon may iba't ibang grit ito mga bossing. Bali, ito meron tayong 10 klase, 10 grit pagdating sa mga wet pad. And then meron din tayo ganito rin wet pad din mga bossing na ginagamit pampalish ng concrete. Yun nga lang, yung sa concrete naman natin ang pinagkaiba, 5 piraso lang yon. Iba't ibang grit. So sa next video natin mga bossing, gagawa tayo ng video about sa wet pad. So para malaman nyo kung ano-ano yung mainly purpose, kung saan talaga ginagamit to, at kung anong tamang paggamit nito, at kung ano-ano yung mga grit na kinakailangan natin sa paghahasa nitong mga gusto nating i-polish, like mga solid surface, then concrete. Ayan. So bali ito, ang tawag dito mga boss, ulit ay wet pad.
Ayan. So, pwede itong gamitin panghasa ng tuyo. Pwede. Pero more on na basa. So, kaya tinawag siyang wet pad. Ginagamit to pag hinahasa natin yung mga solid surface ay basa. Ginagamitan ng tubig. Ang gamit lang nito mga bossing ay solid surface. Wala nang iba. So, hindi to pwedeng ihasa ng tiles. Pang ano lang talaga to mga boss. Solid surface. Ayan. Then, next naman. Ito, last. Itong ating, ang tawag dito ay wool polishing wheel. So, itong wool polishing wheel mga bossing, ginagamit naman to panghasa ng mga stainless. Kung gusto nyo mag-polish ng stainless, ayan, meron pa tayong isang klase ng ating wool polishing. Bali ito, pag naghahasa ng stainless, may kasama siyang flap disc. Ayan, yung set niya. So, bali may flap disc tayo na panghasa talaga ng stainless. So, ito, and then, itong ating wool polishing wheel na to, may iba't iba yung grit din, mga bossing ha. Ayan. So, kayo na lang bahalang maghanap ng mga ginagamit nyo pagdating sa polishing ng stainless. Ayan. Ito ginagamit to mga boss sa pagpapolish ng stainless. Pwede rin itong gamitin sa mga metal, bakal, iron. Pwede sa mga GI. Pwede siya. Pero more on na use nito ay stainless. Ayan yung ating wool polishing wheel. And then ito pa yung isang klase ng ating wool polishing wheel. Ayan. So ayan na mga boss. So nakita nyo na. Although actually hindi pa kumpleto no yung ating mga pinakitang cutting wheel sa inyo, kulang pa yan. So by next video, dagdag natin yung mga kulang pa na ginagamit nating mga cutting wheel para sa ating mga pagpuputol, paghahasa, at etc. Ayan. So ayan mga boss, so sana natutunan at may natutunan kayo dito sa ating video na to. At ayan, so pag bibili kayo or meron kayo paggagamitan, may project kayo, alam nyo na kung ano yung mga gagamitin yung pangtabas, panghasa para sa mga project ninyo.